DOLE, numero unong ahensya na walang silbi sa buhay ng mga manggagawa. Si Secretary Benny Laguesma, ikalawa sa may pinakamataas na sahod at allowance sa mga opisyal sa kabinete ng gobyerno. 5.97 million pesos. 497,500 pesos kada buwan. Gusto ko hong bigyang pansin si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Magkano ang kanyang kinita batay sa COA report noong 2025? 5.97 million pesos. 22,000 kada araw. Nagagalit ba tayo kasi malaki sahod niya? Sa atin barat? Hindi ho. Wala tayong problema kung sumasahod o kumikita ang ating mga opisyal ng gobyerno ng ganito kalaki. Pero dapat makita natin yan batay sa kanilang trabaho at epekto ng kanilang trabaho sa ating buhay sa pang-araw-araw. Pero ang DOLE, numero unong ahensya na walang silbi sa buhay ng mga manggagawa. Tumakbo ka sa DOLE, walang makikinig sa'yo. Magrereklamo ka, inaabuso ka ng kumpanya mo, ng employer mo. Hindi ka pakikinggan ng DOLE NLRC. Magsasampa ka ng kaso. Mababasura yung kaso mo dahil yung kalaban mong kumpanya at negosyo, makapangyarihan, malaki. DOLE pa mismo ang magsasabi sa'yo, huwag ka nang magreklamo, huwag ka nang magsampa ng kaso, tatagal yan. Magpapa-inspector ka. Yung inspector, hindi ka kausapin yung manggagawa. Yung DOLE na dapat nagsasabi, hindi na sapat ang sahod ng manggagawa, nangunguna pang ahensya na nagsasabi, walang rason para itaas yung sahod ng manggagawa. Sino nagsabi niyan, DOLE? Paano nyo masasabi na walang rason na itaas yung sahod ng manggagawa? Hindi nila danas yung buhay ng manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil sila mismo hindi alam kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong manggagawa. Wala nang silbi yung Department of Labor and Employment na dapat nagtatanggol sa karapatan natin. Ang mas masakit, tayo pa ang nagpapasahod sa kanila. Kahit pa 1 milyon ipasahod kay Secretary Benny Laguesma, wala tayong problema. Kung yung ahensya ay nakikita nating tumitindig batay sa kanyang mandato. Galit na galit ho ang mga manggagawa sa DOLE. Nasa krisis ho tayo, walang DOLE. Walang nagsasalita para sa manggagawa. Sobrang sakit niyan. Ano pang kailangan nating isigaw? Ano pang kailangan nating ingak-ngak? Ano pa dapat nating patunayan? Maglupasay tayo sa harap nila para maunawaan lang yung hirap na dinaranas natin. At sasabihin nila laging galit ang manggagawa. Hindi. Nanggagaling yung galit, yung pagkalungkot natin sa nararanasan natin. Ang sakit makita ng anak mo na hindi mo mapakain dahil wala kang sapat na sahod. Ang sakit sa pakiramdam. Hindi mo mapagamot yung kamag-anak mo dahil wala kang pera. Hindi mo mapagamot sarili mo. Ang sakit nun. Napupwede naman silang tumayo sa mga upuan nila, dumungaw sa labas ng mga opisina nila, makita yung paghihirap ng mga manggagawa. Wala po sa kahit anong karapatan ang sumasahod ng 250,000 kada buwan na sabihin na hindi deserve ng mga manggagawa ng taas sahod. Tara na, kamanggagawa.